Ang mabigat na tunog ng bakal na nagsasara ang tuluyang bumasag sa katahimikan ng umaga. Dumagundong ito sa buong mansyon. Isang tunog na para kay Elvira ay hudyat ng isang katapusan. Nakatayo siya sa gilid ng malaking pinto. Hindi gumagalaw habang pinagmamasdan ang pagbabago sa anyo ni Ma'am Bianca. Ilang sandali lang ang nakalipas. Ang mga labi nito ay may matamis na ngiti habang kumakaway sa papalayong sasakyan ni Sir Marco. Isang nangiti na kayang linlangin ang kahit sino. Isang nangiti na puno ng pagmamahal at pangungulila. Ngunit ngayong ang sasakyan ay tuluyan nang nawala sa paningin. Ang nangiti ay unti-unting naglaho na parang isang maskarang biglang tinanggal. Ang kaninang maamong muka ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Ang mga mata nito, na kanina'y kumikinang sa pagtingin sa asawa, ay ngayoy blanko at walang emosyon. Naramdaman ni Elvira ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. 20 taon na siyang nagsisilbi sa pamilyang ito, at sa loob ng 20 taon, natutunan na niyang basahin ang bawat kilos at bawat tingin ng mga taong nakatira sa bahay na ito. Naalala niya ang agahan kanina, ang halimuyak ng bagong timplang kape at ng mga bagong lutong pandesal ay dapat sana'y nagbibigay ng pakiramdam ng isang masayang tahanan. Si Sir Marco ay masayang-masaya. Paulit-ulit na sinasabi kung gaano niya mamimiss ang luto niya at ang pag-aalaga ng kanyang asawa. "Don't worry, mahal. Ako na ang bahala kay Mama," sabi ni Bianca sabay punas sa maliit na dumi sa gilid ng labi ni Marco. Isang simpleng kilos, ngunit para sa matalas na mata ni Elvira, ito'y isang palabas. Sa kabilang dulo ng mesa, tahimik na nakaupo si Senyora Celeste. Pilit ang nangiti nito sa tuwing kakausapin ng anak. Ngunit nakita ni Elvira ang bahagyang panginginig ng kamay nito habang hawak ang tasa ng tsa. Nakita niya ang lungkot sa likod ng mga matang yon. Isang lungkot na hindi nakikita ni Sir Marco. May hindi tama. Matagal nang nararamdaman yon ni Elvira. Nang matapos ang agahan, niyakap ni Sir Marco ang kanyang ina ng mahigpit. "Mag-iingat ka, Ma. Tumawag ka sa akin kahit anong oras. Okay?" Bulong nito, puno ng pagmamahal. "Ikaw ang mag-iingat, anak," sagot ni Senyora Celeste, ang boses ay garalgal. Pagkatapos ay hinarap ni Marco ang kanyang asawa. Ang huling halik na ibinigay niya kay Bianca ay puno ng pagtitiwala at pagmamahal. Isang halik na nag-iwan ng pangako ng mabilis na pagbabalik. At ngayon, lahat ng iyon ay parang isang panaginip. Ang init ng pagmamahal ay napalitan ng lamig na bumabalot ngayon sa sala. Dahan-dahang humarap si Bianca kay Senyora Celeste na nanatiling nakatayo malapit sa bintana. Ang paraan ng pagtingin ni Bianca sa matanda ay nagpadala ng kaba sa dibdib ni Elvira. Wala na ang paggalang, wala na ang pagkukunwari. Sa wakas, nagsalita si Bianca. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. "Tayong dalawa na lang ang natitira, Mama." Ang pagbigkas niya sa salitang mama ay hindi nagmula sa paggalang, kundi sa panunuya. Napaurong si Senyora Celeste at kitang-kita ni Elvira ang takot na gumuhit sa mukha ng matanda. Hindi alam ni Elvira kung ano ang gagawin. Nais niyang tumakbo palapit kay Senyora Celeste. Nais niyang protektahan ito, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Isa lang siyang kasambahay. Ano ang kanyang magagawa? Naglakad si Bianca palayo, papunta sa direksyon ng kusina. Napabuntong hininga si Elvira at nagsimulang ligpitin ang mga pinagkainan. Pilit na iwinawaksi ang masamang kutob. Nang mapadaan siya sa hallway, narinig niya ang boses ni Bianca mula sa library. Mahina ito, ngunit sapat na para marinig niya. May kausap ito sa cellphone. "Everything is set," sabi ni Bianca sa kausap. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad. "Gawin niyo na ang napag-usapan. Walang palya." Naniga si Elvira sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salitang yon, kahit hindi niya lubos na naiintindihan, ay naghatid ng hindi maipaliwanag na panganib. Anong plano? Sino ang kausap niya?
Ang mabigat na tunog ng pagsasara ng gate kanina ay hindi lang pala hudyat ng isang pag-alis. Ito ay hudyat ng isang simula. Ang simula ng isang bangungot. Nakatayo si Bianca sa harap ng malaking salamin sa kanyang walk-in closet. Pinagmamasdan ang sariling refleksyon. Ang suot niya ay isang damit na gawa sa seda na nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita ng kanyang pamilya sa isang buong taon noon. Ang kwintas na diamante sa kanyang leeg ay kumikinang sa bawat bahagyang galaw. Perpekto. Ito ang buhay na pinangarap niya. Ang buhay na ipinaglaban niya. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pag-alis ni Marco ay hindi isang kalungkutan, kundi isang oportunidad. Ang huling hadlang sa kanyang mga plano ay pansamantalang nawala na. Napapikit siya at bumalik sa kanyang isipan ang isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot araw-araw. Isang batang babae, payat at nakayapak, nakatayo sa gitna ng putikan. Ang amoy ng estero ay kumakapit sa kanyang damit na sira-sira. Pinagtatawanan siya ng ibang mga bata dahil ang tanghalian niya ay isang pirasong tinapay na isinawsaw sa kape. Naramdaman niya ulit ang kahihiyan, ang kumukulong galit sa kanyang sikmura. Ang mga luhang sinubukan niyang pigilan habang tumatakbo siya pauwi sa kanilang barong-barong. Hindi na ako babalik doon, bulong niya sa sarili. Ang mga matay mariing nakapikit. Hinding-hindi na. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang imahe ng batang babae sa putikan ay naglaho. Napalitan ng imahe ng isang makapangyarihang babae sa salamin. Siya na ngayon, si Mrs. Bianca de Villa, ang asawa ng milyonaryo, ang reyna ng mansyon na ito. At walang sino man, lalo na ang isang matandang inutil, ang hahadlang sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero. Attorney Reyes, sabi niya. Ang boses ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Kumusta na ang mga dokumento? Everything is in order, Ma'am Bianca. Sagot ng boses sa kabilang linya. Ang mga medical records na nagpapatunay na medically incompetent na si Mrs. Celeste de Villa ay pirmado at selyado na. Ang kailangan na lang ay ang go signal mo. Good, sagot ni Bianca. Ipadala mo na ang mga tao mo. Ngayon na. Ibinaba niya ang tawag nang hindi na nagpapaalam. Hindi niya kailangan maging magalang. Siya ang nagbabayad. Siya ang may hawak ng kapangyarihan. Naglakad siya palabas ng kwarto at nakita niya si Senyora Celeste na nakaupo sa sala. Nagbabasa ng isang lumang libro. Ang po nito ay kalmado. Ngunit ramdam ni Bianca ang tensyon sa hangin. Alam ng matanda. Nararamdaman nito na may paparating. Umupo si Bianca sa tapat nito. Isang pekeng mamangiti ang muling gumuhit sa kanyang mukha. Mama, malambing diyang sabi. May magandang balita po ako sa inyo. Nag-angat ng tingin ng matanda, ang mga matay puno ng pag-aalinlangan. Dahil po sa labis kong pag-aalala, sa kalusugan ninyo, kumuha po ako ng mga pinakamahuhusay na healthcare specialist para alagaan kayo. Patuloy ni Bianca. Bawat salita ay maingat na pinili. Isang lugar kung saan mabibigyan kayo ng buong atensyon at pag-aalaga. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Senyora Celeste. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Ayos lang ako dito, Bianca. Kasama ko si Elvira. Si Elvira po ay isang kasambahay lang, Mama. Ang kailangan ninyo ay mga profesional. Sakto sa kanyang pagsasalita, isang doorbell ang tumunog. Tumayo si Bianca. Ayan na po sila. Binuksan niya ang pinto at pumasok ang dalawang lalaking nakaputing uniforme. Ngunit hindi sila mukhang mga nurse. Malalaki ang kanilang katawan at ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Ang kanilang mga puting damit ay hindi nagdala ng kapanatagan, kundi ng panganib. Sino sila? Tanong ni Senyora Celeste. Ang takot ay malinaw na sa kanyang boses. Tumayo siya. Ang libro ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Sila po ang susundo sa inyo, Mama. Sagot ni Bianca. Ang lambing sa kanyang boses ay tuluyan ng naglaho.
Hindi, hindi ako sasama sa kanila. Sigaw ng matanda. Nagsimula siyang umatras. Hindi ito alam ni Marco. Hindi siya papayag dito. Si Marco ang nag-utos nito. Pagsisinungaling ni Bianca. Ang kanyang mga salita ay tila mga punyal. Nakita niya kung gaano nakalala ang pag-uulyanin ninyo. Para din ito sa ikabubuti ninyo. Sa hudyat ni Bianca, lumapit ang dalawang lalaki kay Senyora Celeste. Doon napagtanto ng matanda ang katotohanan. Hindi sila mga nurse. Ang lugar na pupuntahan niya ay hindi isang lugar ng pag-aalaga. Ito ay isang kulungan. Huwag! Bitiwan ninyo ako. Pagpupumiglas niya, ang kanyang lakas ay hindi sapat laban sa dalawang higante. Elvira! Elvira! Tulungan mo ako! Ang desperadong sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon habang sinimulan siyang kaladkarin ng mga lalaki palabas. Si Bianca ay nanatiling nakatayo, pinapanood ang eksena na may malamig na kasiyahan. Ang huling hadlang ay malapit nang mawala. Ang sigaw ni Senyora Celeste ay parang isang kutsilyong tumusok sa puso ni Elvira. Elvira! Elvira! Tulungan mo ako! Nabitawan niya ang basong pinupunasan niya at nagmamadaling tumakbo palabas ng kusina. Ang kanyang nadatnan ay isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Si Senyora Celeste, ang babaeng itinuring na siyang parang tunay na pamilya, ay walang kalaban-laban na kinakaladkad ng dalawang estranghero. Ang mukha ng matanda ay basang-basa sa luha, ang mga matay puno ng takot at hindi makapaniwala. Bitiwan niyo siya! Sigaw ni Elvira. Ang takot ay napalitan ng biglaang tapang. Sumugod siya para tulungan ang matanda. Ngunit isang malakas na kamay ang humarang at walang seremonyang tumulak sa kanya. Napasubsob siya sa sahig. Bago pa siya makatayo, dumaan na sa tapat niya ang kinakaladkad na si Senyora Celeste. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Isang tingin ng pamamaalam at pagmamakaawa. Pagkatapos ay nawala na sila sa pinto. Nakatayo sa gitna ng sala si Bianca, parang isang reyna na pinapanood ang pagkatalo ng kanyang kaaway. Lumapit ito kay Elvira na pilit na bumabangon. Huwag kang makialam sa hindi mo laban, Elvira, sabi ni Bianca. Ang bawat salita ay may diin at puno ng pagbabanta. Baka gusto mong sa susunod, ikaw naman ang hindi na makabalik sa pamamahay na ito. Nanatiling nakayuko si Elvira. Ang mga kamay ay nanginginig sa galit at kawalan ng magawa. Narinig niya ang pag-alis ng sasakyan at pagkatapos ay ang nakabibinging katahimikan. Nang sa wakas, ay mag-angat siya ng tingin. Mag-isa na lang siya sa malawak na sala. Ang tanging naiwan ay ang librong nahulog mula sa kamay ni Senyora Celeste, nakabukas sa sahig na parang isang sugatang ibon. Dahan-dahan siyang lumuhod at pinulot ito. Niyakap niya ang libro nang mahigpit habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak. Umakyat siya sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Pakiramdam niya ay nabigo siya. Nabigo niyang protektahan ang babaeng nagtiwala sa kanya. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama at napatingin sa isang lumang litrato na nakapatong sa kanyang maliit na mesa. Ang larawan ni Don Ricardo at Senyora Celeste kuha noong kanilang silver wedding anniversary. Masayang-masaya sila. Biglang bumalik sa alaala ni Elvira ang huling araw ni Don Ricardo. Nakahiga ito sa kama, mahina na at hirap ng huminga. Ipinatawag siya nito. Hawak ng Don ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahina, ngunit puno ng pagsusumamo. Elvira, bulong nito. Ang boses ay halos hangin na lamang. Wala na akong gaanong oras. Pangako mo sa akin. Ingatan mo si Celeste. Tumulo ang luha sa mga mata ni Elvira habang tumatango. Opo, Don Ricardo. Pangako po. Mabuting anak si Marco. Pero ang puso niya ay madaling mabulag ng pag-ibig. Patuloy ng matanda, bawat salita ay isang hirap na paghinga. Ang katapatan mo, Elvira,
Sa katapatan mo ako may tiwala, higit kanino man. Iyon ang huling mga salita na naririnig niya mula sa Don. At ang pangakong iyon ay isinumpa niya sa kanyang puso. Ngayon, ang pangakong iyon ay parang mga nagbabagang uling na pumapaso sa kanyang dibdib. Nabigo ako. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pag-iyak ay walang maitutulong. Ang pagsisisi ay hindi na maibabalik ang nangyari. Ang pagbabanta ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Baka gusto mong sa susunod, ikaw naman ang hindi na makabalik sa pamamahay na ito. Takot. Oo, natatakot siya. Ngunit ang alaala ng desperadong sigaw ni Senyora Celeste at ang huling habilin ni Don Ricardo ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang humanap ng ebidensya. Kailangan niyang malaman kung saan dinala si Senyora Celeste, ngunit saan siya magsisimula. Ang isip niya ay napadpad sa isang lugar sa bahay na yon na nanatiling sagrado at hindi nagagalaw mula nang pumanaw ang Don, ang kanyang lumang opisina. Ipinagbawal ni Bianca ang sinuman na pumasok doon, sinasabing para raw mapreserba ang alaala ng kanyang yumaong biyenan. Ngunit para kay Elvira, may iba itong kahulugan. Baka may itinatago doon si Bianca? O baka may iniwan dong bakas si Don Ricardo. Hinitay niya ang pagkagat ng dilim. Hinitay niyang manahimik ang buong kabahayan. Hinitay niyang marinig ang paghilik mula sa silid ng mga katulong at ang pagsara ng pinto sa master's bedroom. Nang sigurado na siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay maingat. Ang bawat anino ay tila isang kalaban. Nakarating siya sa tapat ng pinto ng opisina. Kinapa niya sa kanyang bulsa ang isang maliit na alambre na matagal na niyang itinatago. Sa loob ng ilang sandali ng panginginig at pagtitimpi ng hininga, narinig niya ang isang mahinang click. Bumukas ang pinto. Pumasok siya sa madilim na silid at isinara ang pinto ng walang tunog. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na nagpabalik sa kanya sa mga panahong nabubuhay pa ang Don at ang mansyon ay puno pa ng tunay na kapayapaan. Binuksan niya ang maliit na flashlight mula sa kanyang cellphone. Ang liwanag nito ay gumapang sa mga hilera ng libro, sa malaking mesa na gawa sa nara, at sa mga litratong nakasabit sa dingding. Tila isang time capsule ang lugar na yon. Hindi nagalaw, ngunit nababalot ng alikabok at kalungkutan. Saan siya magsisimula? Sinimulan niyang halungkatin ang mga drawer ng mesa, ngunit puro mga lumang dokumento ng negosyo ang laman. Tiningnan niya ang mga estante. Libo-libong libro. Imposibleng mahanap niya kung mayroon mang nakatago doon. Napaupo siya sa upuan ng Don, nawawalan ng pag-asa. Napatingin siya sa isang partikular na libro sa mesa. Ito ang paboritong libro ng Don, isang lumang edisyon ng The Count of Monte Cristo. Lagi itong dala ng matanda. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na kutob, kinuha niya ang libro. Mabigat ito. Habang binubuklat niya ang mga pahina, isang bagay ang nahulog at gumawa ng isang maliit na kalansing sa sahig. Itinutok niya ang kanyang ilaw dito. Isang maliit, antigong susi na gawa sa tanso. Pinulot niya ito. Ang malamig na metal ay tila nagbigay ng kuryente sa kanyang palad. Hindi niya alam kung ano ang binubuksan nito, ngunit sigurado siya sa isang bagay. Ito na ang simula. Hawak ang maliit na susi. Pakiramdam ni Elvira ay hawak niya ang isang maliit na piraso ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang yon ay may kasamang matinding kaba. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging isang malaking hawla para sa kanya. Ang bawat kilos niya ay tila binabantayan. Sa tuwing siya'y naglilinis, nararamdaman niya ang mga mata ni Bianca sa kanyang likuran, matalas at mapanuri. Ang dating normal na mga gawain ay naging isang maingat na sayaw para maiwasan ang anumang pagdududa. Sa gabi,
Kapag ang buong bahay ay tahimik na, doon lang siya nagkakaroon ng pagkakataong magpatuloy sa kanyang paghahanap. Dala ang susi at ang maliit na flashlight, pabalik-balik siya sa opisina ni Don Ricardo. Hinahanap kung ano ang binubuksan ng susi. Sinubukan niya ito sa mga maliliit na kahon sa aparador, sa mga nakalak na drawer, ngunit walang tumugma. Ang pagkadismaya ay unti-unti nang gumagapang sa kanyang puso. Paano kung isa lang itong ordinaryong susi na walang halaga? Isang gabi, habang pinupunasan niya ang alikabok sa malaking painting ni Don Ricardo na nakasabit sa likod ng mesa nito, may napansin siyang kakaiba. Isang bahagi ng kwadro ay tila bahagyang nakaangat sa pader. Dahan-dahan niya itong itinaas. Sa likod nito, natuklasan niya ang isang maliit at nakatagong kompartimento sa pader. At sa loob nito, may isang lumang kahon na gawa sa kahoy na may maliit na kandado. Nanginginig ang mga kamay na isinuksok niya ang susi sa keyhole. Umikot ito ng perpekto. Isang mahinang click ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Bumukas ang kahon. Sa loob, nakapatong sa isang pulang tela, ay isang maliit at lumang tape recorder. Napasinghap si Elvira. Ito na kaya iyon? Ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong? Kinabukasan, ang tensyon sa pagitan nila ni Bianca ay mas lalo pang tumindi. Habang nag-aayos si Elvira ng sala, hindi sinasadyang naiwan ni Bianca ang isang kumikinang na bracelet na may mga diamante sa ibabaw ng coffee table. Nagkunwari itong may kukunin sa kusina, ngunit bago ito umalis, sumulyap ito kay Elvira. Isang sulyap na puno ng kahulugan, isang sulyap na tila nangaakit at nagbabanta. Hindi pinansin ni Elvira ang alahas. Alam niya ang laro ni Bianca. Isa itong patibong, isang lambat na maingat na inilatag, at naghihintay lang na siya ay mahulog. Nagpatuloy siya sa kanyang paglilinis, pilit na iwinawaksi ang kumakabang dibdib. Ang mahalaga ngayon ay ang tape recorder na nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit sa kanyang silid. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para makalabas ng bahay at makabili ng baterya nang hindi napapansin. Bumalik si Bianca mula sa kusina. May daladalang isang baso ng tubig. Uminom ito ng dahan-dahan. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Elvira. Pagkatapos, ibinaba nito ang baso at tumingin sa coffee table. Ang kalmadong anyo nito ay biglang napalitan ng pagkataranta. Teka, sabi nito, ang boses ay nagkukunwaring nag-aalala. Nasaan na yon? Ang bracelet ko? Dito ko lang nilapag yon. Hindi umimik si Elvira, ngunit alam na niya kung ano ang susunod. Elvira? Tawag ni Bianca. Ang boses ay tumaas na. Nakita mo ba ang pulseras ko? Yung may mga diamante? Hindi ko po nakita, ma'am. Sagot ni Elvira, pinipilit na maging kalmado. Imposible! Sigaw ni Bianca. Ngayon ay puno na ng akusasyon ang kanyang boses. Ikaw lang ang nandito. Ikaw lang ang naglilinis sa sala. Nasaan na? Wala po akong kinuha, Ma'am Bianca. Maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Elvira. Ngunit si Bianca ay parang bingi. Naglakad ito papunta sa pasilyo at sumigaw. Mga katulong, halik kayo rito. Dali. Dalawang iba pang kasambahay ang nagmamadaling lumapit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. May nawawala. Anunsyo ni Bianca. Itinuturo si Elvira na parang isang kriminal. Ang bracelet ko. At sigurado akong ang babaeng ito ang kumuha. Ang mga mata ng dalawang kasambahay ay napuno ng paghuhusga habang nakatingin kay Elvira. Halughugin ninyo ang kwarto niya. Ngayon din, utos ni Bianca. Nanlamig ang buong katawan ni Elvira. Ang kwarto niya. Ang tape recorder. Huwag po. Pakiusap niya. Ngunit huli na ang lahat. Ang dalawang katulong na mas tapat kay Bianca kaysa sa katotohanan ay mabilis na tumalima. Si Elvira ay naiwang nakatayo sa sala, walang magawa, habang dinuduro-duro siya ni Bianca. Ilang sandali lang nang nakabibinging katahimikan,
Isang sandali na parang walang hanggan para kay Elvira. Pagkatapos, bumalik ang isa sa mga katulong. Ang kanyang kamay ay nakataas at sa kanyang palad, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier ay ang bracelet na diamante. "Ma'am Bianca," sabi ng katulong, nasa ilalim po ng unan niya. Isang kolektibong singhap ang narinig. Para kay Elvira, gumuho ang mundo. Paano nangyari iyon? Kailan? Napatingin siya kay Bianca. Ang mukha nito ay isang perpektong maskara ng pagkadismaya at sakit. Ngunit ang mga mata nito ay hindi maitago ang ningning ng tagumpay. Ngumisi si Bianca, isang ngisi na puno ng lason at galit. "Magnanakaw!" Ang salita ay parang isang bombang sumabog sa loob ng mansyon. Lumayas ka sa bahay na ito. 2 security guard ang walang awang kumaladkad kay Elvira palabas ng malaking gate. Ang kanyang mga braso ay namula sa higpit ng kanilang pagkakahawak. "Teka, ang mga gamit ko!" Pakiusap niya. Ang boses ay basag na sa pag-iyak. Isa sa mga guard ay bumalik sa loob at paglabas ay dala na ang isang maliit na bag. Ibinagsak niya ito sa paanan ni Elvira sa maalikabok na gilid ng kalsada. Ang ilan sa kanyang mga damit ay lumabas mula sa bag. Pagkatapos, sa isang nakabibinging kalabog, ang mabigat na bakal na gate ay muling nagsara. Naiwan si Elvira sa labas, nakatayo sa ilalim ng init ng araw. Pakiramdam ay mas marumi pa siya sa alikabok na dumidikit sa kanyang mga paa. Ang mga sasakyang dumaraan ay tila hindi siya nakikita. Isa siyang multo, isang magnanakaw na pinalayas. Ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Paano nagawa ni Bianca yon? Kailan ito nailagay ang pulseras sa ilalim ng unan niya? Marahil noong nagpunta ito sa kusina. Isang perpektong plano, isang perpektong patibong, at siya sa kanyang katangahan ay nahulog dito. Napasubsob siya sa kanyang mga tuhod. Ang lakas ay tuluyan nang nawala sa kanyang mga binti. Tiningnan niya ang kanyang mga gamit na nakakalat sa lupa. Wala na. Tapos na ang lahat. Natalo na siya. Ngunit habang kinukuha niya ang kanyang mga damit, isang matigas na bagay sa loob ng kanyang bulsa ang nagpaalala sa kanya. Ang tape recorder. Sa gitna ng pagmamadali at gulo, naisuksok niya ito sa bulsa ng kanyang duster bago pa man siya makaladkad palabas. Isang pamilyar na tinig ang pumasok sa kanyang isipan, ang boses ni Don Ricardo. "Ang katapatan mo, Elvira. Sa katapatan mo ako may tiwala." Hindi pa ito tapos. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha at ang alikabok sa kanyang damit. Mayroon pa siyang huling baraha, isang huling pag-asa. Naglakad siya ng walang patutunguhan, ang isip ay blangko. Ang mga ingay ng syudad ay tila isang malayong ugong. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso at ang bigat ng tape recorder sa kanyang bulsa. Pagkalipas ng halos 1 oras na paglalakad, nakakita siya ng isang maliit na karinderya. Pumasok siya at umupo sa isang sulok. Kinuha niya ang lahat ng pera sa kanyang pitaka. Kakarampot lang, sapat lang para sa isang kanin at ulam, at para sa isang bagay na mas mahalaga. "Ate, may tindahan po ba dito ng baterya?" Tanong niya sa serbidora. Makalipas ang ilang minuto, nakabalik na siya sa kanyang mesa. Sa harap niya ay isang plato ng pagkain na hindi niya magawang galawin at 2 bagong biling baterya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang takip ng tape recorder. Ang kanyang hininga ay tila humintos habang inilalagay niya ang mga baterya sa loob. Isinara niya ito at sa isang maliit na pag-asa isinaksak niya ang mumurahing earphone na kasama sa kanyang binili. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata at pinindot ang play. Isang mahinang hiss ang una niyang narinig. Pagkatapos, ang boses, ang pamilyar at mabait na boses ni Don Ricardo. "Sinigurado ko sa aking abogado na ang bahay na ito, ang mansyon,
ay mananatiling pag-aari ni Celeste habang siya ay nabubuhay. Walang sino man ang may karapatang magpaalis sa kanya. Ito ang kanyang tahanan. Tumulo ang luha sa mga mata ni Elvira. Ito ang ebidensya. Patunay na ilegal ang ginawa ni Bianca. Nagpatuloy ang recording, puro tungkol sa mga legal na usapin at habilin tungkol sa ari-arian. Nang matapos ang boses ng Don, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Akala ni Elvira ay tapos na. Tatanggalin na sana niya ang earphone ng isang panibagong tunog. Ang boses ulit ni Don Ricardo. Ngunit ngayon ay mas mahina, mas seryoso. Tila may kausap siyang iba sa silid. "Attorney," sabi ng Don, "may isa pa akong hiling. Isang bagay na hindi nakasulat sa anumang dokumento." "Ano po iyon, Don Ricardo?" Sagot ng isa pang boses. Nagkaroon ng sandaling pag-aalinlangan. Pagkatapos, nagsalita ulit ang Don. Ang boses ay puno ng pag-aalala na hindi pa narinig ni Elvira kailanman. "Bantayan mo si Bianca. Mula nang ipakilala siya sa akin ni Marco, mayroon na akong hindi magandang nararamdaman. Masyado siyang perpekto. Masyadong kalkulado ang bawat kilos. Alamin mo ang kanyang nakaraan. Alamin mo ang lahat." Nanlaki ang mga mata ni Elvira. Hindi lang ito tungkol sa mansyon, mas malalim pa. Ang huling mga salita sa tape ay tumatak sa kanyang isipan na parang isang nagbabagang bakal. "Pakiramdam ko, attorney, pakiramdam ko, isa siyang ahas sa pamilya ko. Ang sikat ng araw na tumatama sa malinis na tubig ng swimming pool ay lumilikha ng libu-libong maliliit na diamante sa paningin ni Bianca. Nakahiga siya sa isang mamahaling lounge chair, suot ang isang eleganteng swimsuit at may hawak na isang baso ng malamig na white wine. Kapayapaan. Sa wakas, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Wala na ang matandang babae na palaging nakatingin sa kanya na may pagdududa. Wala na ang matapat na kasambahay na palaging nagmamasid sa bawat kilos niya. Ang mansyon ay sa wakas ay sa kanya na. Siya na ang nag-iisang reyna. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang plano niya ay naging perpekto. Ang pagpapatalsik kay Elvira ay isang obra maestra ng panlilinlang. Ngayon, wala nang sinuman ang makakapagsumbong kay Marco. Wala nang makakahadlang. Kinuha niya ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesang katabi niya. Oras na para sa huling bahagi ng kanyang plano. Ang sementuhin ang kanyang mga kasinungalingan sa isipan ng kanyang asawa. Hinahanap niya ang pangalan ni Marco sa kanyang contacts ng may halong pananabik. Namimiss niya ito, oo. Ngunit hindi sa paraang iniisip ng marami. Namimiss niya ang seguridad na dala nito, ang kapangyarihan, ang pagiging Mrs. De Villa. At para mapanatili iyon, kailangan niyang maging isang mahusay na aktres. Nang sagutin ni Marco ang tawag, agad niyang binago ang kanyang boses. Mula sa pagiging kampante, naging malungkot ito at puno ng pag-aalala. "Mahal," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Bianca, mahal. Kamusta? Pasensya na. Ngayon lang ako nakatawag. Sobrang busy," sagot ni Marco. Ang boses ay pagod, ngunit masaya na marinig siya. "Okay lang. Naiintindihan ko," sabi ni Bianca. Nagdaragdag ng isang buntong hininga para sa dagdag na epekto. "Ikaw ang iniisip ko. Okay ka lang ba dyan?" "Ayos lang ako. Pero teka, bakit parang ang lungkot mo? May problema ba?" "Si Mama, kamusta siya?" Ito na ang pagkakataon niya. "Marco," panimula niya, na tila nag-aatubiling magsalita. May mga nangyari dito." "Anong nangyari? Huwag mo akong takutin, Bianca." "Si Mama, lumalala na siya," sabi ni Bianca. Isang pekeng luha ang nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mata. "Noong isang araw, nagwala siya. Itinapon niya ang mga plato at sinisigawan niya ako. Sinasabi niya na nilalason ko raw siya.
Natakot ako, Marco. Narinig niya ang biglaang katahimikan sa kabilang linya. At, at si Elvira, patuloy niya, ang boses ay parang isang bulong ng isang biktima. Nahuli ko siya, Marco. Nahuli ko siyang nagnanakaw. Ang bracelet na bigay mo sa akin, kinuha niya. Pinalayas ko siya. Ano? Si Elvira? Hindi ako makapaniwala. Ang gulat sa boses ni Marco ay musika sa pandinig ni Bianca. Ako rin. Mahal. Nasaktan ako. Ang taong pinagkatiwalaan natin. Sinira niya ang tiwala natin. Sabi niya, umiiyak na ngayon. Dahil sa nangyari, mas lalo akong natakot para kay Mama. Paano kung saktan siya ni Elvira? Kaya nagdesisyon ako. Isang desisyon na para sa ikabubuti niya. Anong ginawa mo? Dinala ko na siya sa isang home care facility. Isang magandang lugar, Marco, kung saan may mga profesional na mag-aalaga sa kanya 24 oras. Ligtas siya doon. Muling nagkaroon ng katahimikan. Si Bianca ay naghintay, pinipigilan ang kanyang hininga. Pagkatapos, nagsalita si Marco. Ang boses ay puno ng paghanga at pasasalamat. Ginawa mo ang tama, mahal. Salamat. Salamat sa pagiging matatag para sa aming dalawa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Nakahinga ng maluwag si Bianca. Ang lason ay matagumpay na naipasok. Ang binhi ng kasinungalingan ay naitanim na. Uuwi ako agad sa lalong madaling panahon. Gusto kong makita si Mama sa bago niyang lugar, sabi ni Marco. Sige, mahal. Maghihintay ako, sagot ni Bianca. Ang boses ay bumalik na sa pagiging malambing. Ibinaba niya ang tawag. Ang mga luha ay agad na natuyo. Ang lungkot ay napalitan ng isang malamig at matagumpay na ngiti. Itinaas niya ang kanyang baso ng alak, isang tahimik na pagpupugay para sa kanyang sarili. Ang lahat ay naaayon sa plano. Ang bigat ng tape recorder sa kanyang bulsa ay kasabay ng bigat ng kawalan ng pag-asa sa kanyang dibdib. Tapos na siyang kumain, ngunit ang gutom sa kanyang sikmura ay napalitan ng gutom para sa hustisya. Ngunit paano? Paano niya maipaparating kay Sir Marco ang katotohanan kung ang isip nito ay nalason na ng mga kasinungalingan ni Bianca? Wala siyang paraan para tawagan ito. Kahit subukan man niyang bumalik sa mansyon, itataboy lang siya ulit na parang isang asong gala. Naglakad siyang muli, ang isip ay ligaw sa paghahanap ng solusyon. Napadpad siya sa isang pamilyar na kalye, isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. At doon, nakita niya ang isang maliit, ngunit malinis na bahay na may hardin na puno ng mga halaman. Ang bahay ni Mang Lando, ang dating driver ng pamilya De Villa na nagretiro na 2 taon na ang nakalipas. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Si Mang Lando. Mahigit 30 taon itong nagsilbi kay Don Ricardo. Ang katapatan nito sa pamilya ay hindi matatawaran. Baka matulungan siya nito. Nag-aalangan man, naglakas loob siyang kumatok sa pinto. Ilang sandali, bumukas ito at isang lalaking may kulay pilak ng buhok at mabait na mukha ang sumilip. Elvira? Gulat na tanong ni Mang Lando. Anong ginagawa mo dito? Pumasok ka. Sa loob ng maliit na sala, ipinagtimpla siya ni Mang Lando ng mainit na tsa. Ang simpleng kabaitan nito ay nagpabagsak sa pader na itinatayo ni Elvira sa paligid ng kanyang emosyon. Doon, sa harap ng matandang driver, ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-alis ni Sir Marco, ang biglaang pagbabago ng ugali ni Bianca, ang sapilitang pagkuha kay Senyora Celeste, ang patibong na inilatag para sa kanya, ang pagpapalaya sa kanya. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Mang Lando. Mula sa pagiging kalmado, napalitan ito ng pag-aalala at pagkatapos ay nang hindi maitagong galit. Walang hiya ang babaeng yon, bulalas ni Mang Lando. Ang kamao ay kumuyom sa ibabaw ng mesa. Alam ko na,
Mula pa noon, hindi na maganda ang kutob ko dyan kay Bianca. Masyadong matamis ang dila. Kaya po ako nandito, Mang Lando, sabi ni Elvira. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Kailangan kong makausap si Sir Marco. Kailangan niyang malaman ang totoo bago mahuli ang lahat. Ngunit hindi ko alam kung paano. Napahilamos si Mang Lando sa kanyang mukha, malalim na nag-iisip. Mahirap yan, Elvira. Ang alam ko'y nasa abroad si Sir. At kahit makatawag ka, sigurado akong nabaluktot na ni Bianca ang kwento. May ebidensya po ako, sabi ni Elvira. Kinuha niya ang tape recorder mula sa kanyang bulsa at ipinatong sa mesa. Isang habilin mula kay Don Ricardo. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang yumaong amo ay nagpabago sa aura ni Mang Lando. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Patunugin mo, utos niya. Pinindot ni Elvira ang play. Sa maliit na sala ni Mang Lando, umalingaw-ngaw ang boses ni Don Ricardo. Habang tumatagal ang recording, lalong nanlalaki ang mga mata ni Mang Lando. Nang marinig niya ang huling mga salita, ang pagtawag ni Don Ricardo kay Bianca na isang ahas, napamura ito ng malutong. Diyos ko, bulong niya, napasandal sa kanyang upuan. Ang pagdududa sa kanyang muka ay napalitan ng matibay na paniniwala. Ang Don, alam na niya. Matagal na niyang alam. Tumingin siya kay Elvira, ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng determinasyon. Ang dating driver na nagretiro na ay tila nabuhayan ng dugo ng isang mandirigma. Kailangan itong marinig ni Marco, mariing sabi ni Mang Lando. At alam ko na kung paano. Paano po? Tanong ni Elvira, ang pag-asa ay muling sumisibol sa kanyang puso. May connection pa rin ako sa isa sa mga bagong driver sa mansyon. Nabalitaan ko sa kanya kanina lang. Uuwi si Sir Marco ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Paliwanag ni Mang Lando. Bukas ng gabi, may malaking charity event na inorganisa si Bianca. Isang malaking party sa mansyon para sa mga mayayaman at sa media. Gusto niyang magpabida ang bruha. Isang party? Pagtataka ni Elvira. Oo, at iyon ang pagkakataon natin. Sabi ni Mang Lando, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang plano. Dahil sa dami ng tao, sa dami ng caterer at staff na papasok, magiging magulo ang security. Lahat ng atensyon ay nasa party. Tumayo siya at tumingin kay Elvira. May paraan para makapasok ka, sabi niya. Ang boses ay matatag. Ngayong gabi, lahat ng atensyon ay nasa kanila. Ito na ang pagkakataon mo. Ang pamilyar na tunog ng mga gulong ng sasakyan sa graba ng driveway ay nagbigay ng kaba sa dibdib ni Marco. Sa wakas, nakauwi na siya. Ang biyahe niya ay naging isang impyerno ng pag-aalala mula nang makausap niya si Bianca. Ang mga kwento tungkol sa kanyang ina at kay Elvira ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ngunit pagbaba niya ng sasakyan, ang kanyang mga alalahanin ay tila pansamantalang naglaho, napalitan ng pagkamangha. Ang mansyon ay hindi katulad ng dati. Ito ay nagliwanag sa daan-daang ilaw. Ang hardin ay napuno ng mga mesang may puting mantel, mga naglalakihang flower arrangement, at mga taong nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit at alahas. May isang maliit na orkestra na tumutugtog sa isang sulok. Ito ay hindi isang tahanan, ito ay isang fairy tale. At sa gitna ng lahat ng ito, sa tuktok ng hagdanan, nakatayo ang kanyang asawa. Si Bianca ay parang isang diyosa sa suot nitong kumikinang na evening gown. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang namang ngiti ay kasing liwanag ng mga ilaw sa paligid. Mahal, tawag nito. Ang boses ay puno ng kagalakan. Mabilis itong bumaba ng hagdan at sumalubong sa kanya ng isang mahigpit na yakap at isang mainit na halik. Welcome home. Na-surprise ka ba? Bianca, anong lahat ng ito? Tanong ni Marco, nalulula sa lahat ng kanyang nakikita. Isang charity ball, mahal, para sa mga batang ulila. Sagot nito.
Ang mga mata ay kumikinang sa kabutihan. Gusto kong gamitin ang impluwensya natin para sa mabuti. At naisip ko, ito ang pinakamagandang paraan para i-welcome ka pabalik. Naramdaman ni Marco ang paggaan ng kanyang loob. Ang asawa niya, ang mabuti at mapagmahal niyang asawa. Siguro ay sobra lang siyang nag-isip. Salamat, mahal. You're amazing, sabi niya. Hinawakan ang kamay nito. Habang ginagabayan siya ni Bianca papasok sa gitna ng kasiyahan, bumalik ang kanyang mga alalahanin. Si Mama? Tanong niya. Ang boses ay bumaba. Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Ang nangiti sa mukha ni Bianca ay bahagyang naglaho, napalitan ng isang malungkot na ekspresyon. Nasa pinakamabuting mga kamay siya ngayon, Marco. Ipinapangako ko sa'yo, sabi nito, hinigpitan ang hawak sa kanyang braso. Masela ng kondisyon niya, hindi maganda na dalhin siya dito sa gitna ng ganitong karaming tao. Pero bukas, dadalawin natin siya. Tayong dalawa. Tumango si Marco. Kahit na may isang bahagi sa kanya na hindi mapakali, tumingin siya sa paligid. Ang mga pamilyar na mukha ng mga kasambahay ay nandoon, ngunit tila iba ang kanilang mga ngiti. Pilit, malungkot, habang kinakamayan niya ang mga bisita at nginingitian ang mga kamera ng media. Hindi niya maiwasang maramdaman na may mali. Ang bahay na ito, ang tahanan niya, ay tila naging isang entablado. Isang magandang palabas, ngunit walang puso. Malamig at banyaga. Enjoy the party, Sir Marco. Sabi ng isang kilalang businessman, tinatapik ang kanyang balikat. Napakaswerte mo kay Mrs. De Villa, isang tunay na anghel. Salamat! Pilit na nangiti ni Marco. Sa gitna ng ingay ng musika at tawanan, tila may isang boses sa kanyang isipan na nagtatanong. Isang boses na sinusubukan niyang isantabi. Bakit hindi man lang tumawag si Mama? Bakit hindi nagpaalam si Elvira? Biglang lumapit ang isa sa mga security guard kay Bianca na nakatayo sa tabi niya. May ibinulong ito sa kanyang asawa. Nakita ni Marco ang biglaang pagbabago sa mukha ni Bianca. Isang mabilis na kislap ng inis at takot, bago ito muling napalitan ng isang kalmadong ngiti. Excuse me for a second, mahal, sabi ni Bianca sa kanya bago ito lumingon sa guard. Paalisin niyo siya. Ayokong gumawa ng eksena dito. Sino? Tanong ni Marco. Bago pa man makasagot si Bianca, narinig niya ang sinabi ng guard. Sapat lang para marinig niya. Ma'am, ayaw pong umalis. May isang matandang babae sa labas na nagpipilit pumasok. Elvira daw po ang pangalan niya. Ang pangalang Elvira ay tumama kay Marco na parang isang malakas na sampal. Bago pa man siya makapagtanong, narinig na nila ang isang komosyon malapit sa entrance. Isang tinig ang narinig, desperado at malakas. Kailangan kong makausap si Sir Marco. Pakiusap. Sa gitna ng dagat ng mga eleganteng bisita, isang figura ang biglang lumitaw, na tila isang bato na itinapon sa isang tahimik na lawa. Si Elvira, ang kanyang damit ay simple at luma, malayong malayo sa kasuotan ng mga naroroon. Ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at pagod. Sa tulong ng plano ni Mang Lando, naguluhin ang ibang mga gwardya sa likod, nagawa niyang makalusot sa main gate. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Bianca, ang kanyang pagkukunwaring kalmado, ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Guard! Ilabas ninyo ang magnanakaw na yan! Dalawang gwardya, ang mabilis na lumapit at hinawakan si Elvira sa magkabilang braso. Nagpumiglas siya. Sir Marco! Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa nalilitong si Marco. Pakinggan niyo po muna ako, para sa katotohanan. Elvira, umalis ka na, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay halo-halong awa at inis. Ang kahihiyan, sa harap ng kanyang mga bisita, ay nagsisimulang pumaso. Tapos na tayo. Nakakahiya ito. Hindi pa tapos. Giit ni Elvira,
Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pakinggan niyo po ito. Pakiusap. Sa isang mabilis na kilos, habang hawak siya ng mga gwardiya, nagawa niyang ilabas mula sa kanyang bulsa ang lumang tape recorder. Sa kabilang kamay, inilabas niya ang isang maliit na wire na ibinigay sa kanya ni Mang Lando at mabilis na isinaksak ito sa audio jack ng sound system na ginagamit para sa party. Anong ginagawa niya? Tanong ng mga bisita. Ang kanilang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong. Patayin ang sound system, bilis! Utos ni Bianca, ngunit huli na ang lahat. Pinindot ni Elvira ang play button. Isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong hardin. Ang musika ng orkestra ay huminto. Ang mga bulungan ay natigil. Ang lahat ng mga mata ay napako kay Elvira at sa maliit na makinang hawak niya. At pagkatapos, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses mula sa nakaraan. Ang boses ni Don Ricardo de Villa. Sinigurado ko sa aking abogado na ang bahay na ito, ang mansyon, ay mananatiling pag-aari ni Celeste habang siya ay nabubuhay. Nabitawan ni Marco ang hawak niyang baso ng champagne. Ang tunog ng nabasag na kristal sa sahig ay halos hindi narinig sa gitna ng tensyon. Ang mukha ni Bianca ay naging kasing puti ng mantel sa mga beha. Napatingin siya sa paligid, sa mga mukha ng mga bisita, sa mga kumikislap na kamera ng media na ngayon ay nakatutok na lahat sa eksena. Nagpatuloy ang recording. Ang boses ni Don Ricardo ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon, malinaw at makapangyarihan na parang siya mismo ay naroroon. At dumating ang huling pinakamabigat na bahagi, ang kanyang pag-uusap sa abogado. Bantayan mo si Bianca. Pakiramdam ko, isa siyang ahas sa pamilya ko. Ang huling salita ay tila nanatili sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay mas malalim pa kaysa dati. Ito ay isang katahimikan na puno ng pagkabigla, ng paghuhusga, ng katotohanang hindi na maitatago. Ang mga gwardiya ay dahan-dahang binitawan si Elvira. Si Marco ay nanatiling nakatayo, hindi gumagalaw, na parang isang estatwang tinamaan ng kidlat. Ang kanyang buong mundo, ang kanyang pagtitiwala, ang kanyang pagmamahal ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit at hindi makapaniwalang pagkakanulo. Ang boses niya ay isang mahinang bulong, ngunit sa sobrang tahimik ng paligid, narinig ito ng lahat. Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Hindi makasagot si Bianca. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara. Ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang mga mata ay ligaw na lumilipat mula kay Marco, kay Elvira at sa daan-daang pares ng matang nakatitig at humuhusga sa kanya. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang babaeng perpekto, ang anghel ng kawanggawa, ay wala na. Ang nakatayo sa harap nila ngayon ay isang desperadong babae na nahuli sa kanyang sariling kasinungalingan. Ang sakit sa mukha ni Marco ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na galit. "Guards," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik na nagpatindig ng balahibo ng lahat. "Palabasin ninyo siya." "Marco, mahal, pakinggan mo ako." Pagmamakaawa ni Bianca, sa wakas ay nakahanap ng boses. Hinawakan niya ang braso ng asawa. "Hindi totoo yan. Frame up lang yan." Marahas na iwinaksi ni Marco ang kanyang kamay na para bang ito'y isang makamandag na ahas. "Huwag mo akong hawakan," sabi niya. Bawat salita ay isang patak ng lason. "Sa lahat ng kasinungalingan mo, ang paggamit mo sa pangalan ng mga batang ulila para sa party na ito, iyon ang pinakamasuklam sa lahat." "Hindi! Marco, pakiusap." Ngunit huli na ang lahat. Ang mga gwardiya,
na ngayon ay sumusunod na sa utos ng tunay na amo ng bahay, ay hinawakan siya. Habang kinakaladkad siya palabas, ang mga kamera ng media ay walang tigil sa pag-flash. Kinukunan ang bawat anggulo ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang mga sigaw at pagmamakaawa ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng naglaho sa gabing iyon. Ang party ay tapos na. Ang mga bisita ay isa-isang umalis, nag-iiwan ng mga bulungan at mga tinging puno ng awa para kay Marco. Nang sa wakas ay sila na lang ang natira sa nagulong hardin, hinarap ni Marco si Elvira. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Lumapit siya at niyakap ang matandang kasambahay, isang yakap na puno ng pagsisisi, pasasalamat at paghingi ng tawad. Umiyak si Marco na parang isang bata sa mga balikat ni Elvira, at umiyak din si Elvira para sa kanya. Saan nila dinala si Mama? Tanong ni Marco matapos ang ilang sandali. Ang boses ay paos. Hindi na sila nagsayang ng oras. Sakay ng kotse ni Marco na minaneho niya ng napakabilis, tinunton nila ang address ng home care facility na nakuha ni Elvira mula sa mga dokumentong nakita niya sa opisina. Ang lugar ay hindi isang home care facility. Isa itong luma, halos abandonadong gusali sa isang madilim na eskinita. Ang amoy ng pagkabulok at gamot ay sumalubong sa kanila. Ang puso ni Marco ay nadurog sa tanawing nakita niya. Sa isang maliit at maruming silid, sa isang lumang kama, nakita niya ang kanyang ina. Payat na payat. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig lamang sa kisame. "Mama!" bulong ni Marco. Dahan-dahang lumingon si Senyora Celeste nang makita niya ang kanyang anak. Isang kislap ng buhay ang bumalik sa kanyang mga mata. At pagkatapos, ang mga luhang matagal nang naipon ay nagsimulang dumaloy. "Anak ko," sabi niya, ang boses ay mahina. "Dumating ka." Ang kanilang muling pagkikita ay isang eksenang puno ng luha at mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Ligtas na siya. Pagbalik sa mansyon, ang dating malamig at banyagang tahanan ay muling nakaramdam ng init. Si Senyora Celeste ay nakaupo sa kanyang paboritong silya sa tabi ng apoy, nababalot ng isang mainit na kumot. Si Marco ay nakaluhod sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay. Lumapit si Elvira, may dalang isang tasa ng mainit na tsaa para sa matanda. "Elvira," sabi ni Marco, tumitingala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng paggalang. "Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Ang utang na loob ko habang buhay kong dadalhin." "Sir, ang serbisyo ko po ay hindi nababayaran ng pera," sagot ni Elvira, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Alam ko," sabi ni Marco. "Mula ngayon, hindi ka na isang kasambahay sa bahay na ito. Isa ka ng kapamilya. Dito ka na maninirahan, hindi bilang isang tagapagsilbi, kundi bilang isang tagapangalaga, isang kaibigan, isang lola sa aking magiging mga anak." Napatingin si Elvira kay Senyora Celeste nang ngumiti sa kanya ng may pasasalamat. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng bagyo, dumating din ang kapayapaan. Napatingin si Marco sa paligid ng kanyang malawak na sala, sa mga mamahaling kasangkapan, sa mga naglalakihang painting. Dati, inakala niya na ito ang kahulugan ng yaman. Ngayon, alam na niya. Ang tunay na yaman ay ang pagmamahal ng isang ina na hindi sumusuko at ang katapatan ng isang pusong hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Iyon ang pamanang hinding-hindi mananakaw ni numan.